July 30, 2012. Binawian ng buhay ang San Beda Law student na si Mark Andre Marcos sa De La Salle University Medical Center sa Dasmariñas, Cavite. Cardiac arrest ang ikinamatay ng binata, pero puno ng pasa ang kanyang katawan. Sinyales na dumaan siya sa matinding pambubugbog. Ano ba? Sino ang may kagagawa nito? At paano sumapit si Mark Andre sa kalunos-lunos na pagkatapos ng kanyang buhay? Kapitan O! Isisigaw nila yung spelled out letters ng Lex Leonum Fraternitas. So 20 letters ito. Bawat sigaw nila may palo daw sa kanila yun. When he was brought to the ER, we did not know yet who he was. He did not have any identification on him. After a few minutes of resuscitation, we were able to revive him. No one has to suffer that kind of death in the hands of people who they will call brothers. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Ating balikan ng bawat pangyayari at tuklasin ang katotohanan sa pagpaslang kay Mark Andre Marcos dito sa Crime Classic. Kapitan E! Kapatirang maaasahan at hindi ka iiwan. Yan ang mga pangakong binibitawan at pang-akit ng mga fraternities sa mga neophytes na nagnanais sumali sa kanilang grupo. Kapitan M! No! Ito rin ang dahilan kung bakit naengganyong sumali ang freshman student ng San Beda Law School na si Mark Andre Marcos. Hindi lingid sa bawat bagwang sumasali sa mga fraternities ang initiation rites na kinakailangan nilang pagdaanan sa kapatiran. Ayon sa mga taong malapit kay Andre, wala raw sa kanyang katangian tipong sasali sa isang fraternity. Kaya't laking gulat daw nila na nalanta ng kanya manong madugong sinapit sa fraternity group na Lex Leonum Fraternitas. 4 na taon daw si Andre na maulila ito sa ina, kaya't ang kanyang lola at mga tiyahin ang tumayong mga magulang ng binata. 4 years old pa lang siya nung namatay yung mother niya. I was working in Libya kasi yung lola at saka mga tita na niya ang nag-alaga sa kanya, ang tumayong mother. By that time kasi nandun na ako sa Manila. So pag yung bakasyon, ganun, nakakabanding ko sila pag yung mamasyal kami ng mga pinsan din niya. Ganyan. Pag ako ang magtitingin, pag walang magtitingin sa kanila. Sa Tarlac lumaki at nag-aral hanggang high school si Andre. Isang araw siya sa mga pinakamagaling sa kanyang klase noon. Iniidolo ko po siya from sports to academics. Napakagaling po niya. Kumbaga, all-in-one po talaga siya. Sorry, naiingit ka ba? Ayun na. Nagkaiyak din. Nang magkolehiyo, lumuwas ng Maynila si Andre. Kursong legal management na kanyang kinuha sa University of Santo Tomas. Ayon sa kanilang pamilya, hindi na raw sila nagulat na isang pre-law course ang kanyang papasukin. Ang lolo niya ay judge, ang tita niya abogada. Nakita niya na nag-e-enjoy or maganda yung mga karir nila. Yun na rin siguro ang nag-udyok sa kanya na kumuha ng law or legal management. Alam na natin na preparatory for law na yon. Seryoso siyang nag-aaral talaga nung college siya. At sabi din ng mga classmates niya, pag may exams daw, hindi mo talaga mayayayang mag-gimmick. Nandun lang siya sa kwarto niya, nag-aaral. Bihirang-bihira siyang magpapaalam para gumimik.
Pursigido raw noon mag-aral si Andre at desididong ipagpatuloy ang pangarap na maging isang abogado. Sa katunayan, alam na raw noon ni Andre kung saan niya gustong ipagpatuloy ang pag-aaral ng abogasya sa oras na makatapos siya sa kolehiyo. Hello? Papa! Pumasa po ako! Nag-exam siya sa 3 school, sa UST, sa San Beda at saka sa Arellano. Pero yung mind niya nakaset na talaga sa San Beda. Subalit nung Hulyo 30, napatid ang pangarap ni Andre. May 3 phases pala ang kanilang initiation rites. Una, ito yung pagpapakilala, yung introduction. Isisigaw nila yung spelled out letters ng Lex Leonum Fraternitas. So 20 letters ito. Bawat sigaw nila may palo daw sa kanila yun. Hindi lingid sa ating mga balitang sumali sa fraternity at namatay dahil sa hazing. Ang kadalasang mga biktima, mga law student tulad ni Mark Andre Marcos. Enero ng kasalukuyang taon na makapasa sa San Beda College si Mark Andre Marcos para ipagpatuloy ang pag-aaral ng abogasya. Kaya niya gustong pumasok sa Beda is for greener pastures and to try another school, another experience. So yun, kaya yun daw yung ibang factors kung bakit niya pinili rin mag-Beda. Labis daw itong ikinatuwa ng kanyang ama na kasalukuyan ding nag-aaral ng law sa Tarlac. 4th year ko na ngayon. Nung nag-start na ang classes nila sa San Beda, medyo nagkukuhan siya sa akin, nagtatanong-tanong kung ano ito, saan ko hahanapin ito, ganyan-ganyan. At napansin ko na matalino siya. Mas advanced pa yung mga idea niya sa mga subjects na yun kaysa sa akin. Mark Andre Marcos? Sir! Batchmate ka ni Rico, di ba? Opo, sir. May open kasi yung org namin ngayon. Consider ka namin for recruitment. Ngunit tila kakambal na raw ng pagiging law student ang lapitan at hikayating sumali sa mga fraternity groups. Mga sinasabi sila na kasi sa fraternity sa law school, maraming privileges like scholarships, mga ganon, and na yung mga connections sa professors or may mga kasi ganon na, and yung mga words ng fraternities is mabulaklak talaga. And nakapaghihikayatin ka nila talaga as long, parang isa para sa kanila kasi is gusto ka nilang makuha as member, lalo na pag may nakikita silang potential sa'yo. Wala sa character niya ang sumama dun sa initiation na yon. Maaring ni-recruit siya at pinangakong hindi ganun yung initiation. Nagkaroon kami ng information na number 10 siya dun sa entrance exam ng San Beda. Nire-recruit siya, aggressive ang pagre-recruit sa kanya dahil sa academic performance niya. Kaya maaring pinangakuan siya ng mga ganun na walang physical initiation. Pero hanggang sa kasalukuyan, walang makapagsabi kung papaano nakumbinsi si Andre na sumali sa Lex Leonum Fraternitas kung saan naging neophyte ang binata. Nung una pa man, pinaalalanan ko na siya, lahat kami na huwag sumama because of yung mga kaso nga ng hazing dyan sa San Beda. Alam ko masunuring bata si Andre. Kaya hindi ko na finalo up noon. Isang salita lang at susunod na siya. Nung start ng classes na namin sa law school, parang may life na kami sa UST and sa Beda. So, naging busy kami on the first month. Kaya rin hindi na rin kami nakakapag-communicate sa isa't isa. Noong Hulyo 28 ng taong ito, nagpaalam daw si Mark Andre sa kanyang tita Mary Jane na mag-overnight lamang sa bahay ng isang kaklase. Sabi niya meron silang gagawing school project. So, ang alam ko talaga, overnight lang yun ng Saturday. Tinanong ko din siya actually kasi dahil nga ako ang pumatay yung guardian niya.
saan kayo mag-overnight? Ang sabi naman niya sa akin, tita, hindi ko pa alam. So, dahil nga mabait namang bata tong si Andre, hindi ko naman talaga inisip na, di sumagi sa isip ko na meron siyang ibang pupuntahan na other than sa sinabi niyang school project. Ngunit lingid sa kanyang kalaman. Noong gabi na rin pala nakatakdang maging neophyte si Andre. Initiation rites nila started noong July 28, doon pa lang sa isang restaurant sa Pilar Village. And then from there, they proceeded to their fraternity house also in Pilar Village. And then the following morning, July 29, between 8 and 9 in the morning, pumunta na sila doon sa Velus Farm dito sa Barangay Zone 3, Dasmariñas, Cavite. Batay sa salaysay ng dalawang neophyte na sina Christopher Ryan Maranan at Efrain Daniel Lara, bandang alauna ng tanghali ng simula ng mga frat members ang hazing sa kanilang mga bagong miyembro. May tatlong phases pala ang kanilang initiation rites. Una, ito yung pagpapakilala, yung introduction. Isisigaw nila yung spelled out letters ng Lex Leonum Fraternitas. So 20 letters ito. Bawat sigaw nila may palo daw sa kanila yun. Kapitano! Ang galimik ka na dyan! Ang galimik ka na dyan! Sarap pala yung kamay! Sarap ang kamay! Kapitan eh! Then ang second phase nila ay yung academics. Sa academics na lang naman, bawat isang neophyte tatanungin ng 10 questions about their subjects in law. So every question, every answer na gagawin nila, papaluin nila sila. Tama man o mali, papaluin nila sila. Yung third phase, ito na yung tawagin nila batching. Batching. So yun yung ipinapakilala yung mga yung mga members ng fraternity. Kasama na yung mga alumni, kasama na yung mga elders, yung mga significant members ng kanilang fraternity. So, every pakilala, may palo din sila doon. Dagdag pa sa salaysay ng dalawang neophyte, gabi na matapos ang violenteng initiation. Habang kumakain ng hapunan kasama ang mga kapwa neophyte, bigla na lamang umanong natumba si Mark Andre. Basta huwag niyo siyang patutulugin. Dito raw nagsimulang mataranta ang ibang miyembro ng frat. At dali-daling isinugod sa De La Salle University Medical Center ang walang malay na si Andre. Patient Marcos arrived at the ER at around 10:40 p.m. to 11 p.m. of Sunday, July 29. When he was brought to the ER, we did not know yet who he was. He did not have any identification on him. And he was brought to the emergency room dead on arrival. Dead on arrival meaning he had no pulse rate, he had no respiratory rate, and there was no BP appreciated. So initially, patients who come in dead on arrival are resuscitated right away. After a few minutes of resuscitation, we were able to revive him. He had spontaneous circulation, meaning he had a heart rate already, heartbeat, and he was hooked to a mechanical ventilator. Batay sa sinumpaang salaysay ni John Patricio, security guard sa nasabing ospital, isang babae at 2 lalaki raw ang nagsugod kay Mark Andre sa ospital. Pero agad din umanong umalis ang 2 lalaki at iniwan ang kasama nilang babae sa ospital. Sinubukan daw tanongin ni Patricio ang babae kung ano ang nangyari sa pasyenteng kanilang isinugod. Ngunit hindi raw ito sumagot. Dito na raw siya nagpasyang tumawag sa otoridad. Trigger yun ang pag-iimbestiga sa ating mga investigador at inimbita ko yung isang babae na nagdala sa pasyente doon sa hospital na kinilala bilang isang Soledad Sanda. Dinala ito sa munisipyo, sa station, police station at kinuhanan ng salaysay. Habang kinukuhanan ng salaysay, meron dumating na isang lawyer at tinanong yung investigador, ano ba itong iniimbestigahan ninyo? Suspect? O arrested? O
o inimbitahan lang. Siyempre yung pulis, dahil alam naman na isang mauling incident lang yung inireport sa kanya, hindi masyadong nagkaroon ng pagpupursigi sa pag-iimbestiga. Pero ganun pa man, na-realize ng pulis na parang hindi ito simpleng mauling incident base doon sa itsura ng biktima na nakita nila sa hospital. So, kinuha na naman pala nila ng mga pictures yun, na-review nila, at sinabi nila na ito ay maaaring isang hazing victim. Ang lalo raw nagpaigting sa hinala ng mga otoridad ay nang pumasok ang isang text message habang iniimbestigahan si Soledad. Naka-text doon na nakatim rin na yan sa mga pulis. So, mas lalong nagkaroon ng interes ng ating investigador. At wala namang nakikipag-coordinate sa kanila, pero meron ng text message. At yun ay galing sa isang Gian Veluz na nagkataon naman ito yung anak ng employer nitong Soledad Sanda na nagdala sa hospital. Nang mga sandaling yun, unti-unti nang nag-aalala ang pamilya ni Mark Andre dahil hindi na raw nila makontak ang kanyang cellphone. Tumawag na yung kapatid ko. Sabi niya nagpaalam sa akin, nagpaalam sa akin kagabi, pero hanggang ngayon hindi pa siya umuwi at hindi ko makontak yung cellphone niya. During that time, yun yung na-alarm na kami. Ang ginawa, while nagtra-try siya na kontakin yung mga doon, kasi barely 1 month pa lang, hindi pa namin kilala yung mga friends niya sa San Beda. July 29 ng gabi, kinaumagahan, ayun, talagang fully alarmed na kami at hindi na ako pumasok. Isa-isang pinahanap ng tita ni Mark Andre ang mga numerong huling tinawagan ng pamangkin. Dito magsimulang magkaroon ng linaw kung saan totoong nagtungo si Andre noong July 28, 2012. Around 8 in the morning, pinatrace nung kapatid ko yung mga last na numbers na tinawagan ni Andre. So meron nga kami nakita, tinawagan namin itong number ito at umamin nga na siya ay taga sa San Beda Law School at inamin din niya na si Andre ay sumama sa isang fraternity at in fact initiation nila. Bandang alas 5 ng hapon ang dumating ng mag-anak sa ospital. Wala na itong buhay at lamog ang buong katawan. Pinauna ko na yung mga kapatid ko. Sabi ko, hindi ko kayang makita yung, maski na nasa ICU siya, hindi ko yata kakayanin makita siya. Nag-aagaw buhay at balot ng nangingitim na mga pasa sa magkabilang braso, binti at tuhod. Ito ang mga naiwang marka sa katawan ni Mark Andre. Sanhi ng marahas na hazing sa fraternity group na Lex Leonum Fraternitas. July 30, 2012. 2 araw matapos mawala si Mark Andre. 2 neophyte na kasama ni Mark Andre sa nasabing initiation rites ang nakipagkita sa kanyang ama noong July 28. Sa nagtahan at nag-meet nga kami ng 3 o'clock doon, we were expecting na mga officers, mga matatanda ang mga makakamit namin at makausap tungkol kay Andre. Ang pinadala nila yung mga neophytes na kasama niyang nag-initiation. At ang tema ng sinasabi nila, although pinipilit namin kung nasaan si Andre, hindi nila sabihin muna, tema ng sinasabi nila ay yung initiation ay hindi naman po grabe, ganito lang po, ganyan lang po. At kumakain na kami noon, biglang nag-collapse si Andre, ganyan. Dapat nga kasama pa silang pupunta doon sa hospital. Pero they changed their mind na kayo na lang pong pumunta, ganyan. Sinabi na yung hospital, DLSU Medical Center sa Dasmariñas. Sa phone pa lang, sasabihin naman nila sa amin, pero gusto nila mag-usap muna kami ng harap-harapan. At saka yun pa lang, all throughout na nag-uusap kami, talagang sinasabi nila na
kung po pwedeng isettle muna daw between ourselves. So, i-clarify ko, ibig sabihin walang media, walang pulis. Ganun nga daw. Dala ng pag-aalala kay Mark Andre. Dali-daling tumulak papuntang De La Salle University Medical Center ang kanyang pamilya. Bandang alas 5 ng hapon ang dumating ang mag-anak sa ospital. Wala na itong buhay at lamog ang buong katawan. Ayon sa medical report na inilabas ng ospital, may ilang beses na nag-cardiac arrest si Mark Andre ng araw na iyon bago tuluyang bawian ng buhay pasado alas 3 ng hapon. Halos eksaktong oras kung saan nakipagkita sa kanyang pamilya ang mga kasamang neophyte para sabihin kung nasaan si Andre. Pinauna ko na yung mga kapatid ko. Sabi ko hindi ko kayang makita yung, maski na nasa ICU siya, hindi ko yata kakayanin makita siya. Mauna na kayo. And then text me kung okay akong sumunod. Hindi ko na tinignan sa morgue. Yung sister ko ang nag-identify sa kanya at pumunta na lang sa akin para sabihin na wala na si Andre. Mabilis na kumalat sa balita ang sinapit ni Mark Andre. Kasabay nito, ang umaapaw na puot at galit ng pamilya at kaanak ng nasawing law student. No one has to suffer that kind of death in the hands of people who they will call brothers. Walang dapat mamatay ng ganon. Kung sino man kayo, hahanapin namin kayo. And I pray that the criminal justice system will get you first. Otherwise, kami ang hahanap sa inyo. At that time, hindi pa ako maiyak. Nagagalit ako. Ang isa pang nakakita rito, after that, yung pinsan ko na abogado. Galit na galit siya sa nakita niya. Kaya nakapagsabi ng mga threatening words. Nang dahil sa krimen, punong-puno ng panghihinayang ang bawat kaibigan, kaklase at kaanak na iniwan ni Mark Andre. Dahil sa nangyari kay Andre, I think nakatapos siya nung initiation rites. Ibig sabihin, kabrad na nila si Andre, di ba? So kung they're willing to stand for their kabrad, bakit hindi sila lumabas ngayon? Ang bait-bait niya, tapos sayang din kasi pangarapan niya maging Chief Justice, gano'n. May potential talaga siya. And with our prayers, let us offer our prayer for the soul of our beloved Mark Andre. Sa gitna ng halo-halo ni emosyon para kay Mark Andre, isang pangalan ang lumabas na maaaring may kinalaman daw sa kanyang sinapit. Si Gian Veluz, isang third-year law student sa San Beda, Alabang. Itong Gian Veluz, base sa aming pagtatanong-tanong, ay isa namang, sabi nga nila, matinong bata, miyembro na band leader yung tumutugtog sa mga pag may mga activities, anak siya ng konsihal at nag-aaral ng law sa San Beda. Positibo ring kinilala ng gwardya ng ospital na isa raw sa nagsugod kay Mark Andre sa De La Salle Hospital. Magkakilala po ba si Andre at si Gian? Hindi ko masabi pero most probably hindi. Kasi sa Alabang yata siya, San Beda, Alabang, si Gian Veluz. Pero sa palagay ko, magkakilala na sila kasi itong mga neophytes, may mga services na ito na nire-render sa mga members ng fraternity eh. Oo. Maaaring mayroon na, kasi nabanggit no isa sa mga nag-surface na neophytes eh, na kilala nila personally si Gian. Boses pa lang kilala na nila. Lumabas din sa investigasyon ng mga otoridad. May katungkulan di umano si Gian Veluz sa Lex Lionum Fraternitas. Lumalabas, pag sinabing Vice, palagay namin yun ay number 2 ng kanilang organization ngayon. So Vice ang tawag sa kanya. Vice. So, and classified siya na officer ng klase, ng grupo nila, ng kanilang fraternity.
Positibo rin sinabi sa sinumpang salaysay ni Christopher Ryan Baranan, isa sa mga neophyte na kasabay ni Mark Andre. Nasa farm na pag-aari ng pamilya Veluz sila dinala nang isagawa ang initiation rites sa kanila. Capital U! Ah! Ayo! Capital N! Ano, ayaw pa? Ayo, dali! Yes, Master! Okay, ayo! Capital M! Ano nga ba ang tunay na nangyari sa hazing na dinanas ni Mark Andre? Sinadya ba o aksidente lang ang kanyang pagkamatay? At nasa na ang pangunahing suspect na si Gian Veluz? Sa gitna ng usapin sa mga sinapit ni Mark Andre, tila maraming tanong ang naiwan at nag-aantay ng kasagutan. Ilang neophyte na ba ang namatay dahil sa matinding sinapit sa kanilang initiation para lamang makapasok sa fraternity tulad ni Mark Andre? Ang hinahangad niyang kapatiran ang nagtulak sa kanyang kamatayan. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Muli niyo kaming samahan bukas sa pagbabalik tanaw at pagtuklas ng katotohanan sa pagpaslang kay Mark Andre Marcos dito sa Crime Classic.